Hello guys, my name is Rica Bautista, and for today's video, gusto ko lang bigyan ng quick explanation yung difference ng kabayan plan at saka ng VIP plan, no? Minsan kasi meron nag-inquire sa atin ng mga OFW, no? They wanted to get HMO para sa parents nila na nandito sa Pilipinas. Ako kasi kapag yung age ng kukuhanan ng HMO is below pa naman ng 66 years old, ino-offer ko rin sa kanila yung VIP plan. Kasi para makita nila yung difference ng kabayan plan at VIP plan. Kasi ang akala ng iba, kapag, for example, sila yung magbabayad o FW sila, kailangan na kabayan plan ang kunin nila para sa mga mahal nila sa buhay. Hindi naman ganon. As long as nasa legal age naman po yung kukuhanan natin dito sa Pilipinas, kahit na hindi siya kabayan plan, kahit yung VIP plan, pwede po siya. Ngayon, yung difference lang ng kabayan plan at saka ng VIP plan, ganito kasi siya. Yung kabayan plan kasi is ABL or Annual Benefit Limit, no? So, ibig sabihin, yung limit na yun, for example, 150,000 ABL, yung limit lang na pwedeng ibayad sa iyo ni Medicard sa loob ng isang taon is 150,000. So, lahat ng magiging sakit mo, check-up, laboratories, kahit iba-ibang sakit nun, ibabawas yun. Like, for example, kung confined ka dahil sa dengue, for example, and then, nagka-bill ka na, for example, 100,000, tapos mga 80,000 yung pinoffer ni Medicare, no? So, yung 80,000, i-awas yung sa 150,000 na ABL. Ngayon, so, after few months, for example, pneumonia ka naman, no? Ibabawas naman yun doon sa kung magkano na lang yun natitira dun sa 150. Ganun po siya. Hindi magre-reset yung inyo pong 150,000 para sa pneumonia. Pero yung VIP, ganun siya. So, si VIP may nakalaan si Medicare na 200,000 na maximum benefit limit para sa sakit na yon. Sa dengue, for example. And then, after 2 months, no, nagka-pneumonia, no, another 200,000 na naman po yung nakalaan ni Medicare para naman po sa pag-cover ng sakit na yon. So, pag nag-iba yung illness, no, per illness kasi siya. So, yung MBL mo, per illness siya. Per illness yung kino-cover niya. Pero yung kabayan, lahat na ng illness ibabawas doon sa 150,000. Pangalawa, si VIP at kabayan, meron silang pares na limit lang sa mga sakit na pre-existing condition. Ibig sabihin, kapag ang sakit, ang illness na categorize siya as pre-existing condition, hindi yan makukover or yung coverage mo, hindi siya up to kung magkano yung MPL mo or ABL mo, kundi may specific na amount lang. Like for example, sa VIP na option number 1, meron kaming 5,000 per existing condition. Doon naman sa kabayan, yung purple plan, meron kaming 15,000 naman yon para sa lahat na ng PEC yun. Again, di siya per illness, no? Hindi siya kagaya ng VIP plan. Ngayon sa second year, si kabayan, tumataas yung kanyang coverage ng pre-existing condition up to 50% ng kanyang ABL. So, kung yung ABL natin is 150,000, pag nag-renew siya, magiging up to 75,000 na yung coverage para sa pre-existing condition. However, si VIP naman, kung sa unang taon pa lamang, nakita na yung pre-existing condition, no? Pag nag-renew yun sa second year, ganoon pa rin yung limit niya. So, kung 5K ng first year, and then hindi nag-upgrade ng plan, sa renewal, 5K pa rin yung kanyang benefit para sa pre-existing condition. Pero, yun nga, per illness naman siya. So, kung may hypertension, 5K. Kung may asthma, 5K. Kung may gallbladder stone, 5K. Ganoon naman siya. Pangatlo, hindi mo kailangan ng sponsor ang magsasign up sa'yo or kailangan mo ng OFW na sponsor para sa VIP plan. Kahit wala kang sponsor, diretso na ikaw yung applicant, ikaw yung kahit ikaw pa ilagay mong payor, no? Kahit anak mo yung magbabayad, lagay mo sarili mo na payor, okay lang yun. Pero kasi sa kabayan plan, required po na may OFW or ex-OFW na magsasign up din sa portal para ikuha ng HMO yung isang beneficiary niya dito sa Pilipinas. Pang-apat, si VIP plan pwede siyang maging installment yung premium niya. For example, ang premium ng option 1 natin is 25,379 at ginamit mo BDO, credit card or BPI, pwede ho siyang 6 months installment na walang interest, no? Pag naman ang premium umabot ng 50,000 pataas, pwede naman siyang 12 months installment na walang interest. Basta gamit lang natin yung ating mga BDO, credit card at BPI credit card. Pag ibang card or walang credit card din yan, one-time payment po siya. Ngayon, si kabayan card naman, regardless kung tumaas yung premium mo ng mahigit 50,000, one-time payment pa rin po siya. Wala siyang installment scheme. Panglima, yung annual physical exam ni VIP, hindi lang siya yung standard, kundi pang executive.
Ang tawag po natin sa kanya is executive checkup. Ito po yung atin pong isang benefit na hindi na binabawas sa MBL or ABL natin dahil po sa Medicare clinic po siya ginagawa. So yung VIP plan, napakarami pong laboratories na yung program niya para sa isang member. However, yung kabayan plan naman yun lang yung standard natin. Yung standard na APE, yun yung ginagawa po natin or ginagawa ng isang company, nire-require ng isang company sa kanyang employee na magpa-check up or tinatawag nilang general check-up once a year dun sa kanilang employee. Yun lang po yun. Yung standard. Yung physical exam, urinalysis, fecalysis, ECG, x-ray. Yan po. Pero yung executive check-up para sa VIP plan, napakaganda niya. May blood chem, may full abdomen ultrasound. Kapag option 2 nga, may mammogram pa sa babae. And then meron pa siyang treadmill stress test. Marami pa. Kung gusto niyo makita yung program, message lang po. Ito na yung last, yung sa age naman. Yung sa age naman, si kabayan pwede siya hanggang 70 years old. Si VIP naman hanggang 65 years old lang. That's it guys. I hope nakapagatid ako sa inyo ng information. Kung may question pa kayo, message lang kayo. Bye!